Ayan at bago ko po batiin itong aking lahat ng mga subscribers, followers at mga viewers, ay gusto ko po munang ipaabot ang aking pakikiramay dito sa lahat ng mga government official at mga politikong mga magnanakaw. Sumalangit nawa ang inyong mga kaluluwa at sana ay tanggapin kayo ng ating Panginoon at huwag sana kayong dumiretso sa impyerno. Yan po ang aking pinapaabot sa inyo dahil isa lang din po akong tao na pwedeng malungkot dahil hindi ko naman po inaasahan na hindi nyo pala kakayanin yung mga sobrang ipinadala ko. So, ngayon may mga kasunod pa po yan at ito po ay ready na ipadala ko uli doon sa mga kawatan pa. Lagay mo na nga dyan. Kaya po doon sa mga makikipagkita kay San Pedro ngayong taong ito ay ngayon ko na po ina-advance yung aking pakikiramay sa inyo. Condolence po sa inyong mga kawatan. At tiyak po mamamatay kayo. Tapos yun pong isang naghihingalo ngayon ay ina-advance ko na rin po yung aking pakikiramay para sa ganon ay pagka na busy ako yung time na oras mo na ay baka hindi na kita mabate kaya ngayon pa lang ay nakikiramay na ako. At mayroon pa rin pong sumusunod na mukhang baka bukas makalawa ay makukonfine na rin at ngayon ay medyo may nakapagsabi sa atin na talaga naman daw iba na rin daw ang nararamdaman at baka susunod na rin yan sa St. Lucas Hospital. Okay pa naman yan kasi marami naman kayong pirang kinulimbat, di po ba? Sobrang dami ng kinulimbat niyo. Pero ang sinasabi ko doon lagi sa mga video ko, wala yung mga kinulimbat nyo na yan. Dahil gagastusin lang din ninyo sa inyong pagpapahospital. Ay kung sana, kung yung mga kinulimbat ninyo, kahit papaano tinulungan nyo itong mga mahihirap nating kababayan, hindi ko kayo pinadalhan ng sobre. At yun naman pong sobre na yun ay hindi naman nakakamatay, bagkos ay ma-experience ninyo yung makaamoy kayo ng Victoria Secret. Ayan po yan. Kaya yan po, papasko ko sa inyo. At ngayon darating na Pasko, kaya ito bukas ay ipapadala na through LBC, via LBC itong mga natitira pang sobre dito. At sana ay makadagdag doon sa pasanin nyo sa buhay nang hindi lamang itong mga kababayan kong mahihirap ang pumapasan ng kahirapan. Dapat kayo rin. O hindi nyo na rin po ako masisisi rito dahil paulit-ulit ko pong sinasabi rito na hanggat hindi ko nakikita ang pag-angat nitong aking mga kababayan na wala nang makain, hindi ako titigil dito. Sinasabi ko nga dyan, sinasabi ko pa nga dyan lahat na yata ay inuper ko na sa inyo. Ang sinasabi ko nga sa inyo, makipagpatayan na lang kayo sa akin para sa ganun ay magkaroon tayo ng pustahan at kahit pa paano ay maitulong natin din sa ating mga kababayan ang aking mapapanalunan. At tiyak naman po, hindi kayo mananalo sa akin dahil unang-una, wala kayong pwedeng gamitin na mapadapa ninyo ako. Pero ako, alam ko na kung paano ko kayo padadapain. So sige lang, tuloy lang ang pangangawat ninyo. Tuloy lang ang pagnanakaw ninyo. At ako naman ay tuloy-tuloy lang din ng pagdarasal dito at tuloy-tuloy ang aking pagpapadala sa inyo ng sobre para sa ganun bago man lang kayong malagutan ng hininga ay makaamoy kayo ng Victoria Secret. Ayan po at punong-puno na ako sa inyo. Ito ang napakasamang balita na
Pero bago yan, yung mga samang balita na yan, ay bago yan, ay siyempre, of course, binabati ko lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana manawari ay malayo kayo sa lahat ng uri ng sakuna, lahat ng uri ng kamalasan, bagkos ang swerte ay dumating na sa inyo sana bago man lang magpasko. Yan po ang lagi kong ipinagdarasal sa ating Panginoon na sana swertihin na po lahat ng aking mga subscribers. At doon naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, para mapasamak po kayo sa suswertihin, subscribe na po kayo. Pindutin nyo na rin po ang like, pindutin nyo na rin ang share upang sa ganon ay mapaabot ko, umaabot dito sa mga kawatan itong pakikiramay ko sa kanila dahil tiyak na matitigok na itong mga ito. Kaya share nyo na po at i-like nyo na rin po ang video ito. Ayan po at sana wala po sanang magkasakit na aking mga followers, mga viewers, mga subscribers. Bagkos maging masaya po kayo ngayon darating na Kapaskuhan. Ganon din sa darating na bagong taon. Sana lahat ng problema ninyo ay mawala na para sa ganon ay hindi nyo na matanggal na sa inyong balikat ang pasanin kung ano man po yung inyong pinagdadaanan. Pero lahat po yan, kung mayroon po kayong sakit ngayon, lahat po yan ay mabubura na. Lahat po yan ay gagaling na kayo dahil alam ko at naniniwala ako sa ating Panginoon. Kaya nga umabot po ako ng ganitong edad na kung saan ay hindi ka panipaniwala yung edad ko. Kaya po umabot ako ng ganito dahil po sa sobrang tiwala at pagtitiwala ko sa ating Panginoon. Kaya po ganun na lamang po ang aking paniniwala at tiwala din na sana lahat kayong mga subscriber ko ay swertihin na ngayong bago dumating ang Pasko or bago magbagong taon. Ayan po at inshallah. At ito na po yung masasabi nating nakakatakot na balita na kung saan itong mismong si Amy Marcos ang nagsabi pala. Mayroon po dyan. Hindi ko na po ipi-play rito yung kwan at yan po ay video ni Maharlika pa rin po ang source natin dito. Na yan po palang si mag-asawang Andres Desaya na yan saka itong asawa niyang malaki ang tiyan na lumalaki pa lalo ay nagpapadeliver mismo ng shabu. Mismong sinabing ni Amy Marcos na shabu mismo ang pinapadeliver. Yun na. Kaya naman pala, iba na ang mga sinasabi nito. Dati may sinasabi siya, ayaw niyang papasukin ang ICC. At tapos na tayo dyan sa ICC na yan. Yan ang sinasabi niya. Ngayon, mayroon pa rin pong balita sa UNTV. ANC pala. Na mukhang nandito na raw. Hindi nga i-reveal yung nag-a-assist dyan sa ICC na yan, attorney Kuti ba yun? Na ayaw niyang i-reveal. Ibig sabihin, nandito na pala ang ICC sa atin. See? Tingnan mo itong mga kataraidoran itong mga ito. Wala na sa katinuan. Wala na tayong presidente na nasa katinuan pa. Siya may sabi niya no, natapos na yung ICC na, wala na tayong obligasyon diyan, pero yung pinapasok na pala. See? At mabuti na nga lang ay naghihingalo na yung kanyang kanang kamay at anumang oras ngayon ay makikipagkita na kay San Pedro. Maging si San Pedro yata, nakausap ko si San Pedro, ayaw din yata niyang tanggapin eh. Kaya malamang sa malamang ito, oras na nalagutan ng hilinga ito, diretso sa impyerno ito. O, sigurado hindi tatanggapin ng Diyos yan eh. Ay kung si San Pedro nga, ayaw tanggapin eh. O, diretso na yan sa impyerno. Kawawa naman. Anyway,
Basta dito, hindi ako titigil ng pagdarasal dito sa mga kawatan na ito na mamatay na kayong lahat. Ganun pa man, ay gagawa pa rin ako ng paraan sa abot ng aking makakaya. Yung sinasabi ko kung ano yung aking nalalaman at pinag-aralan, ay i-apply ko na po rito sa mga kawatan na ito dahil wala naman pong mahaba na po yung aking binigay na palugit sa mga kawatan na ito. Paulit-ulit naman po yan na sinasabi ko na warning ko. Pero hindi, mas lumala pa ang pagnanakaw nitong mga animal na ito at lalo pang lumala yung kagutuman ng mga kababayan ko. Kaya pasensyahan na lang po tayo at hindi nyo man ma-receive, pero alam ko isang araw lang ito ma-receive nyo na. Ito through LBC ko ito para ma-receive nyo na agad-agad at sana bago magpasko or magbagong taon ay mabura na kayo sa mundo. Kaya dito sa makakatanggap nito, ina-advance ko na rin ang aking pakikiramay sa inyo, sa pamilya ng inyong yayaong kamag-anak mahal sa buhay na kawatan na nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Kaya advance ng aking pakikiramay sa inyo. At hindi po tayo titigil dito. Siguro naman po ay napatunayan nyo na yung sinasabi ko yan dati, ang lakas-lakas pa niyan dati. Kaya wala kayong mga dapat na isipin pa doon sa mga sinasabi ko dahil napakalakas yan dati. Lalo na nung hinahabol niya si Bantag. Tapos, di ba? Anong sinasabi ko? Nagpadala na ako sa sobrang itong mga animal na ito. Siguro sininghot yung amoy ng Victoria's Secret. Ayan, nangyari yan. Kaya, di ba, sinasabi ko pa dyan, may vlog pa ako dyan na hindi nila ba napapansin na manipis na yung mukha, parang matutoy na. Manipis na, lumiit na mukha. Ngayon nga, nasa St. Luke's na at hinahabol na niya yung hininga. Anyway, at sabi ko nga ay hindi naman po ako masaya doon sa nangyayaring ganyan. Kaya nga lamang po kailangan nating gumawa din ng paraan para maisalba naman natin itong ating mga mahihirap na kababayan. Kasi kung ito ang pipiliin ko, huwag kong gawin yung mga nalalaman ko. Mas maraming napoperwisyong kababayan ko, kaya mas pipiliin ko na gawan ko na lang ito ng mga kung anong mga sakit ang dadapo sa mga ito. Ngayon, at sigurado ako at hindi man kami nagkikita na ngayon nagpapangita ngayon General Bantag, sigurado ako na sobrang saya nito, baka nagtirik pa nga ng kandila ito sa General Bantag at hindi natin masisisi kung nandoon yung pasasalamat niya at pasipol-sipol na lang siya ngayon dahil mabalitaan niya yung nang api sa kanya ay nandyan na ngayon, hindi na makabangon. So, ganun pa man, pinabulaanan daw nung kanyang tagapagsalita na yung bakla na yung bata pa na abogado na bakla na healthy raw yun, amo niya. Healthy, bakit hindi siya nagsasalita? 3 linggo na wala na. At sinundan pa ulit ni Maharlika. At talagang sinigurado niya kung nasaan nga ba itong seremolya. Yung tinanong niya 3, yung taong nag-confirm sa kanya nandyan sa St. Luke. Tapos ngayon sasabihin nung kanyang tagapagsalita na bakla na nasa maayos at healthy yung kanyang amo. Anyway, ano pa man yan. At hindi naman natin talaga kagustuhan yun At yun naman po ginagawa ko rito, hindi po nakakamatay. Gusto ko lamang pong ipabatid sa inyo kasi ayoko naman pong magmukhang masama sa inyo. Yun pong ginagawa natin, papaliwanag ko lang po ito. Ito, mga sobrang ito. Pag ito po ay na-receive nila,
binuksan po nila, may maaamoy po sila. Pero hindi po ibig sabihin ng maaamoy nila, mamamatay na sila. Hindi po nakakamatay ito. Ngayon, ito po pag naamoy nila, yun po yung magkukos ng hindi natin alam kung saang parte ng katawan nila na mahina, yun po ang titirahin ito. Kumbaga, magkakasakit nga. Tapos, ngayon, kung nagkasakit ito at may mahina kang parte ng katawan mo, mahina ang baga mo, or ano pa ba, mahina kung ano pang mahina sa katawan mo, dahil dito sa sakit mo na cause nung sobrang ito, na Victoria's Secret na maamoy mo, ayun na ngayon, yung magkakaroon ka ng komplikado. Pero hindi ibig sabihin na ito ang papatay sa iyo, kundi komplikasyon dahil dito sa naamoy mo. So, ibig sabihin talaga may sakit ka na. At magkakasakit ka, at tapos yung mahina mong katawan yun ang titirahin nun. So, pag hindi mo kinaya, mamamatay ka nga, matitigok ka. Ganun lang yon. So, kasi ayoko naman na gumawa nung talagang nakakamatay. Kaya, hindi nyo masisisi kung dahil doon sa sobre na ipinadala ko, ay mamamatay kayo. Mayroon pa pong sumusunod yan at dahil parang mukhang hinigop niya lahat yung napakasarap kasi ng amoy nito eh. Kaya ito, pag naglalagay ako sa plastic na silyado na nilalagay ko rito, talagang ingat na ingat ako. Ako mismo ang gumagawa. Ingat na ingat ako dahil baka ako makahalanghap mismo nito, ay baka ako naman ang matigok. So talagang mayroong technique po yan kung paano maglagay ng Victoria's Secret dito sa sobrang ito. At talagang naka-PPE ka niyan. Pag ginagawa ko ito, talagang nakabalot lahat ng plastic ang buong katawan ko. Itong mga kamay ko nakabalot lahat at ang face mask ko talaga namang walang lulusot na kahit anong hangin o ano. Napakadelikado po talaga. So ngayon, yun lang ang pinapaliwanag ko. Hindi po ako kriminal. Hindi po. Gumagawa lang tayo ng katunayan. Sabi ko nga pinagkagastusan ko rin to para pag-aralan sa Britanya. Ay ngayon, kailangan ko nang gawin. Di gagawin ko na. Kung hindi lang sana itong mga kababayan ko mahihirap, hindi ko na magagawa ito. At ayaw kong gawin. Sa totoo lang, wala akong gustong saktan, wala akong gustong bigyan ng sakit. Kaya lang, wala eh. Itong dami na nakikita kong mahihirap nating kababayan na wala na makain. Tapos itong mga ito, nagpapasasa sa kaba ng bayan, nakaw dito, nakaw doon. Anong gagawin ko? Kahit pa santo siguro ako, makakagawa ako ng masama sa inyo. Kahit pa siguro anghel ako. Dahil mas ipaprioridad ko itong mga mahihirap kong kababayan kisa iilan lang kayo na pinagnanakawan at nililimas nyo na ang pera ng bayan. Kaya ang resulta, itong mga mahihirap kong kababayan, ang talaga namang grabe ang pagtitiis nila ng kagutuman. So pasensya kayo. Kung may sumusunod na, sabi ko nga, baka bukas lang i-confine na rin sa balitaan nyo na rin. Pero hindi nagbabalita mainstream media. O ano mga nangyayari. Tingnan mo nga si Remulla, hindi binabalita. Bagkos, ENC na yan Bagkos ang ibinalita ay healthy raw. At hindi nga sinabi na nandyan sa St. Luke's Hospital. So, parang minsan naniniwala na rin ako dito sa source ni Maharlika Alam niya lahat mga binabato kay
kay Maharlika. So, ibig sabihin, nandyan lang. Totoo. Oh. Ngayon, ito namang, ito namang mismong, hindi ko man napanood yung mismong sinabi ni Amy Marcos, pero may video yan at parang naulinigan ko ngayon dati. Pero sinabi na rin ni Maharlika yan na yung pang sinabi nga raw ni Amy Marcos na kung pwede nga lang daw piliin ng kamag-anak. Yun yung time po na nakapagsalita siya na nagpapadeliver siya mismo itong mag-asawa na ito ng Shabu. Shabu ang pagkakasabi, hindi pulburon. Delikado. Pero talagang wala nang wala na talagang maasahan. Ang talagang nagpapatakbo na rito ito si Romualdez at saka itong si Lisa. Ngayon, puro naman na mga illegal ang mga pinaggagawa nitong maghipag na ito. Anyway, at nagtagumpay na rin itong si Migs Nograles ito dahil yun na, sinuspindi na po yung ng SMNI, sinuspindi na po ng MTRCB itong SMNI na programa ni Ka-Eric at saka ni Loren Badoy. Ganon na rin po, suspendido na rin po yung gikan sa masa para sa masa, yung kay President Duterte na programa. So, yun, nasuspindi na po ng 15 days. So, siguro naman masaya na itong si Migs Nograles na ito, na kung saan ay pinalamon ito ng SMNI at ganyan ang iginanti nito. Anyway, talagang ganon. Pero, kung inyong mapapansin, nung nag-close na ang pasok ng Kongreso, kasi January 20 pa po sila babalik, lahat po masasaya. Paanong hindi maging masaya? Ay hindi pa po nila binabalik yung 20 billion pa na sobra doon sa mga ginasta nila. Dahil ang pagkakasabi nga ni Sasa Rogando Sasot, nung kinompute yan, sa lahat ng mga congressman, doon sa 20 billion na yan, ay more or less may tigli 5 million sila. Walang kahirap-hirap. Pag ganun-ganun lang, padaldal-daldal lang, at pasabi-sabi lang na na babawiin ang prangkisa ng SMNI. Pagkatapos doon, may tigli 5 milyon na sila. Grabe. Kaya, yung iba, ay gusto ko lang pa. Hindi ko pa talaga nakukuha yung mga eksaktong mga pangalan nitong mga ito. At padadalhan ko na rin ang sobre itong mga animal na ito para sa ganun man lang, ma-realize man lang nila bago sila pumuntang impyerno, ma-realize nila na napakarami silang mga taong ginutom, napakarami silang taong halos patayin sa gutom dahil sa mga pagnanakaw nila sa kaban ng bayan. Yun lamang po ang gusto ko dito ma-realize nila. Pero uulitin ko lang po, hindi po nakakamatay itong ginagawa ko. Ayun nga lang, pag naamoy nila yan at mayroon kang halimbawa mahina ang baga mo, diyan ka titirahin. Komplikasyon ang papatay sa iyo. So, ganun lamang po. Kaya, uulitin ko lang po ang aking taos-pusong pakikiramay dito sa lahat ng mga kawatan sa gobyerno, kawatan ng mga politiko, yung mga mamamatay po ngayong taong ito, ay ina-advance ko na po ang aking pakikiramay sa inyong lahat. Ganon din po sa mga politikong mga kawatan, ay pakikiramay din po ang aking ipinapaabot sa inyong mga pamilya kung kayo ay matigok na ngayong taong ito. Pero ganun pa man, kung sakasakali sa abutin pa kayo next year, ganun pa rin po. At least nakapagbati na po ako sa inyo, nakapagbigay na po ako ng pakikiramay sa inyo. Kaya wala na po akong masisisi sa parte ko. So yun po, at kahit pa paano, ay wala akong pagsisisihan doon sa mga ginawa ko. Kung yun man ang naging dahilan, ay wala akong pagsisisihan dahil nagpaabot naman ako ng pakikiramay sa inyo. So, kaya sana nga lang at lahat kayong mga kawatan, sige lang,
bumili lang kayo ng bumili ng mga bahay ninyo. Ipunin nyo lang na ipunin yung mga kinawat ninyo. Sinabi ko na po yan at ngayon ay uulitin ko lang po sa inyo. Yan pong mga ninakaw ninyong mga pirang yan, ang makikinabang lang po niyan, yung magiging lalaki ng mga asawa ninyo pag mga patay na kayo. So, ibig sabihin, hinay-hinay. Baka mamaya, bili ka ng bili ng mansyon para dyan sa asawa mo. Bigay ka ng bigay ng pira para sa asawa mo. Nag-ipon, nagkawat ka ng nagkawat, tapos mamamatay ka. Pagkatapos mamatay, hindi ka pa inililibing, dinadala ka pa lang sa simenteryo, may ka-holding hands na yung asawa mo. Yan ang mangyayari dyan sa inyo. So, ibig sabihin, ikaw nagpakahirap magnakaw, tapos panglalalaki lang ng asawa ninyo. Yan ang totoo dyan. Yan ang mangyayari. Napakasakit naman yata yan. Susunugin ka na sa impyerno, yung asawa mo pa, pagka matay mo pa lang, nalagotan ka lang ng hininga, may lalaki ng iba, may kumakayog na sa asawa mo. So, di wow. Di ba? So, yan po lamang ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Dahil, mayroon nga po dyan Kailan lang? Hindi ko na po sasabihin pa kung anong posisyon ito. Pero hindi po politician ito, hindi po politician. Pero sa gobyerno po ito. Mataas po ang posisyon nito. Nangawat din ng nangawat. Tapos ngayon, nung nandiyan na lahat, kinawat niya, nilason siya ng asawa niya, patay. Tapos ngayon, may lalaki na yung asawa niya ngayon. See? Imaginin mo yun, ha? Nangawat na nangawat. Lahat ng illegal ginawa niya. Tapos nilason siya ng asawa niya at ng lalaki yung asawa niya. Ganun lang yon. So sana ay mangyari man yon, mirisi sa inyo. Dapat lang sa inyo. Plus the fact na siguradong didiretso na kayo sa impyerno yung mga ginagawa ninyo dito sa mga mahihirap kong kababayan. So again, at dito sa lahat ng aking mga subscribers, lalo na po dito sa bago nag-subscribe sa akin, maraming salamat po at sana ay mapasama ka na sa suswertihin. Kung hindi man ngayong Pasko, ay maaaring magbagong taon, sumampalataya lang po tayo sa ating Panginoon at pasasaan ba't ibibigay niya rin ang swerteng para sa inyo. Maraming salamat po.